Amang mahal, Anak, Espiritong banal, noon, ngayon, kailanpaman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayong araw na ito ay tinatapos natin yung tinatawag na culmination ng ating Flores de Maria at nagpapasalamat tayo sa gabay ng Mahal na Birheng Maria na tayo po ay mailapit at mas mapalapit pa sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa pag-aalay natin ng bulaklak, tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. At ganoon din ay sinasabay na natin ang prosesyon ng Santa Cruzan o yung sagala pang alalahanin din ang pagkakatagpo sa krus kung saan ipinako ang ating Panginoong Hesukristo. So lahat ng kumikilos, lahat ng nabanggit ko ay patungo kay Kristo. Kaya mamaya, nawa ay sa inyong paglalakad, hindi lang basta maglalakad o magproposisyon, hindi lang kayo basta rarampa ng inyong mga kagandahan, kundi dala-dala ninyo ang pag-ibig na siyang ipinamamahagi at ibinibigay ng Diyos sa atin. Sabihin nyo nga po, pag-ibig. So kapag mayroon kang salita na dapat gamitin kung sino ang Diyos, ano ang Diyos, ang sasabihin mo dapat ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Pakisabi nga ulit, pag-ibig. Kung nagtutulak sa atin, katulad ni Maria, katulad ni Reyna Elena, pag-ibig sa Diyos. At ngayong linggo, sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng 3 persona sa iisang Diyos. Sige nga po, sabay-sabay nga tayong mag-antanda ng krus sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ito ay, tandaan niyo mabuti ha, ito ay ating pananampalataya. Mayroon tayong iisang Diyos na mayroon 3 persona. Bakit po ganon? Kaya ang tawag dito, isa sa mga hiwaga o misteryo ng ating pananampalataya na kahit sinong pinakamatalinong tao sa mundong ito, hindi kakayanin na maipaliwanag ang misteryong ito, lalo tigit kung ito ay hindi ipapahintulot ng ating Panginoon.
So may may bahagi tayo ng pananampalataya na kaya natin nauunawaan ay dahil ipinagkakaloob sa atin ng biyaya na maunawaan ito. Sabay-sabay tayo ulit. Ama, Anak, at Espiritu Santo. So ang tawag natin dyan, Santissima Trinidad. Bukod sa tatlong persona, ang tawag din natin dyan, Holy Trinity o banal na santatlo. Kapag mayroong nagtanong sa inyo, bakit ganyan ang pananampalataya ninyo? Iisa lang naman ang Diyos. Huwag ka nang makipagtalo. Tama naman, iisa lang ang Diyos. Pero sa atin, sa pananampalataya natin, ang iisang Diyos na ito ay nagpakilala sa atin unti-unti. Nagpakilala ang Diyos bilang Ama, nagpakilala ang Diyos bilang Anak, nagpakilala ang Diyos bilang Espiritu Santo. Wala kang makikita, wala kang mababasa sa Biblia tungkol sa salita o hindi man kasi minsan pag sinabi ng ibang reliyon, wala namang nakasulat sa Biblia. Tama naman 'yan, wala naman talagang nakasulat. Kahit pagbalik-baliktarin mo ang Biblia, walang nakasulat na Santissima Trinidad, Holy Trinity, banal na santatlo. Wala dyan. Pero baka tandaan mo mismong ang Panginoong Hesukristo ang nagpahayag nang isugo niya ang kanyang mga alagad na sinabing, "Umayo kayo, binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." So ngayon, kung hindi pa rin sila kumbensido, sabihin nyo, wala kang pake. Pero dapat tayong mga Katoliko, dahil ito ang pananampalataya natin, hanggang kamatayan atin itong yayakapin. Isang araw, magiging maliwanag ito sa atin, lalo tigit kung makikita natin ang Diyos sa tatlong persona. Hindi pa naman sa ngayon, pero inaasam natin na makita natin yan. Kaya wag ninyong ikakahiya na ipakita ang inyong pananampalataya kahit saan tayo magpunta. Wag kang mahihiyang mag-antanda ng krus. Sabay-sabay nga ulit, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Huwag ka nang magpapakyut ng kung ano-anong mga sign-sign dahil sa tuwing nag-aantanda tayo ng krus, ina-acknowledge at ipinapahayag natin ang ating pananampalataya. Sabay-sabay ulit, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At tandaan niyo po, bagaman alam ko napakalawak pa at napakadami pang pwedeng ipaliwanag, pero sa simpleng paraan, paano ba natin maunawaan ang tatlong persona sa iisang Diyos? Sundan niyo po ako Ilagay ang kamay sa noo. Tandaan niyo po, ang Diyos Ama, ang karunungan ng Diyos Ama ay hindi natin talagang matatarok, pero papahintulutan tayo ng Diyos na makilala at maunawaan natin siya. Baba, Anak, ang pag-ibig o ang lalim ng pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ng Anak, ang ating Panginoong Hesukristo, ay gayon na lamang na wala nang iba pang makakatapat o makakatulad, pero laging sinasabi kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At panghuli, Espiritu Santo, na ang Diyos sa simula hanggang sa wakas, kasama natin, pumapatnubay at nagiging gabay natin. So, sino ang Diyos natin? Ano ang Diyos natin? Alalahanin mo lang, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.